The report ni Joash Malimbay. No jurisdiction, only agenda. Yan ang giit ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte matapos niyang tanggihan ang imbitasyon ng ICI na humarap siya sa investigasyon tungkol sa umano'y irregularidad sa mga flood control project sa kanyang district. Alam mo, may punto naman kasi talagang wala naman jurisdiction tong ICI, di ba? Moro-moro to eh. Etong ICI, pautot lang ito. Yung totoo, katarantaduhan ito. Isa tong kalokohan. Wala naman silang kapangyarihan over other branch of the government. Alam mo, ito, simpleng-simple ito eh. Ito'y Law 101. O, sabihin na natin, Philippine 101. Philippine eh? O, ano ibig sabihin? May tatlo tayong branches. Co-equal branch. Kanya-kanya yan. Hindi pa pwedeng punahin ng presidente o pakialaman ng presidente yung executive branch na ang pinuno ay presidente, yung legislative. Hindi pa pwede yun. At ang legislative, hindi pa pwedeng pakialaman ng judiciary. Ganun yun, may kanya-kanya sila. May makanya-kanya mandato unless, katulad nga po ng ombudsman na pwedeng mag-imbestiga at sandigang bayan, pwedeng mag-sanction, magsuspinde o magpakulong. Dati kasi dahil yun ang kanilang mandato. Nakalimutan ko na eksaktong word na ginagamit nila dyan eh. Ito'y sariling branch na pwedeng magpakulong. Parang COMELEC yan. Yung COMELEC, may sarili yan, di pwedeng pakialaman yan. So, yung ombudsman at saka sandigan ba, hindi pwedeng pakialaman. Although, the president appoints. Pero still, pagka-appoint na yan, hindi na pwedeng tanggalin yan nung susunod mong presidente hanggang may fixed term na po sila. Yun po ang sistema. So, ibig sabihin, itong ICI na kinreate ng presidente, walang power to over the congressman or the congressmen or the senators or the Supreme Court or the courts. Wala ho silang power. Kaya nga katarantaduhan lang po itong ICI na ito eh. Ito. Aniya, dahil binuo ang komisyon ng ehekutibo, wala itong kapangyarihang ipatawag o pilitin ng isang miyembro ng Kamara alinsunod sa Constitutional Doctrine of Separation of Powers. Dagdag ni Duterte. Yon, Constitutional Doctrine of Powers. Shit. Tama. Yun. May ganap ng akses ang ehekutibo sa lahat ng kinakailangang dokumento at impormasyon sa pamamagitan ng mga ahensyang tulad ng DPWH, DBM, DOJ, DENO. Ako sobrang agree ako sa ginawa ni Pulong eh. Moro-moro to. At sa dami-dami naman ng iimbestigahan. Mamaya meron ko papakita sa inyo. Dapat yun ang imbestigahan. Kasi yun, may ghost project talaga. Ito, wala. Ang linis, ang ayos, ang ganda. Pinakamaganda na nga ang Davao eh. Hindi ko nga magets bakit pinakamaganda ng Davao eh. Oh, Davao City ng pinakamaganda ngayon. Hindi ko maintindihan bakit gayon eh. DICT at DTI. Kaya't hindi na aniya kailangan ng Malacanang na dumulog sa Kongreso para sa mga proyektong nasa ilalim ng pangangasiwa ng ehekutibo. Mga kapatid! Binigyang diin din ng kongresista na hindi siya naging bahagi ng House Appropriations Committee mula 2019 hanggang 2022. Ang panahong iniuugnay sa mga umano'y anomalya kaya't wala siyang kakayahang sagutin ng mga tanong ng ICI. Nagigets nyo? Wala, hindi siya kasama dun eh. Bakit siya kailangan imbestigahan? Katarantaduhan talaga eh. Sa halip aniya ay dapat ang First Family at dating Speaker Martin Romualdez ang imbestigahan ng ICI matapos silang idawit ni resigned Congressman Zaldico. Patawag nyo nga si Lisa Marcos dyan. Patawag nyo. Kaya nyo ipatawag si Diskaya, di ba? Eh sabi ni Zaldico, merong kinaugnayan yung si First Lady, ba't di nyo ipatawag? Sa umano'y multi-billion peso budget insertions. Para kay Congressman Pulong, shocking and impossible to ignore ang mga alegasyon ni Ko. Binansagan din ng mambabatas bilang propaganda tool ang ICI at isang political weapon laban sa kanya at sa kapatid niyang si VP Sara. Wala pang tugon mula sa ICI sa mga pahayag nito. Alam mo, sa sobrang kalokohan nitong ICI, di ba? Nag-resign nga yung isa, pangalawa na nag-resign. Una si Magalong, pangalawa yung commissioner na si Singson, di ba? At meron pa daw pangatlong magre-resign. Oh, meron pa daw. Dahil unti-unti na nilang nare-realize na etong ICI ay, alam mo yun, katarantaduhan. Isang malaking, lang ito, para bagang kinreate, para lang masabing merong ginagawa si Marcos sa korupsyon. And as a matter of fact, di ba, nung pagtitignan niyo ratings, kahapon nilabas natin yung ratings, bumagsak si Marcos. Kasi nga, after, tumaas ng bahagya daw yun eh. After ng sona niya na yung sinabi niya, mahiya naman kayo, tumaas ng bahagya. Kasi, wow! Nung nag-create ng ICI, wow! Pero from the August until this present time, bumagsak si Marcos. Kasi nga, na-realize ng mga tao, hindi lang ng mga nag-resign
na tao dyan sa ICI, na-realize sila na itong ICI ay isang malaking katarantaduhan lang. That's the truth. Kaya nga yung mga nandyan sa loob, mahiya na kayo. Bumitaw na kayo dahil isang katarantaduhan yan. Ginagamit lang kayo ni BBM para masabi niya na merong siyang ginagawa. Pero napuputukan kayo kasi you do not have any powers. Ni wala nga kayo sariling opisina eh. Di ba kayo mahiya niyan? Pati nga abogado ninyo, hindi sa inyo eh. Di ba? Kaya malaking katarantaduhan yung ICI na yan. Oh, eto gusto nyo patunayan ko sa inyo, malaking katarantaduhan yan. Kasi, yang Davao City, walang ghost project dyan. Walang flood control na project dyan na ghost. Lahat maayos ang pagkagawa. Kahit nga yung maayos na bridge na ginagawa na inangkin ni Marcos, maayos eh. Alam nyo ba, yung bridge na yan po ay bigay ng China kay Pangulong Duterte sa Davao City. Bakit? Dahil po yan sa magandang pakikitungo o foreign policy ni Pangulong Duterte sa China. Kaya ibinigay ng China yan at sinabi nila, gagawa namin kayo ng tulay. Yan ang dahilan kung bakit ginawa yan. Nagsimula yan noong 2018. Diyan nagpirmahan ng kontrata. So we can consider that signing of contract as the beginning of that project. Oo, totoo. Ngayon matatapos yan sa December 15 sa pamamahala ni BBM. Hindi naman natin sinasabing walang ginawa si BBM. Ang kakupalan lang, ay yung hindi man lang in-acknowledge ni BBM na ito'y galing sa China na ibinigay kay Pangulong Duterte dahil sa pagiging maganda ang foreign policy ni Pangulong Duterte. Hindi man lang in-acknowledge ni BBM yan. Ganyan ayoko sabihin na ganyan kakupal eh. Ayoko. Pero hindi naman kasi mura yung kupal eh. Yung kupal kasi parang ano yan eh. Yan yung sobra-sobrang panggagago. Sobra-sobrang kare, sinabihan ka na kupal ka. Ba't mo, kinukupal mo ko Parang yun yung extreme na ginagago mo ko niloloko mo ko, tinatarantado mo ko Kaya hindi mura yung kupal. Yan ay salitang kalye na nagsasabi lang na niloloko mo yung tao. Kaya nga kinukupal mo yung tao eh. Pinaliwanag ko na hindi mura yan Yan po ay isang pagdidescribe sa panloloko sa tao. Kaya nga nagagalit ang mga taga Davao City. Dahil alam ng lahat ng mga Davaoenyo na yung lugar na yan, yung bridge na yan, yan po ay ibinigay ng China. Mamaya ipapaliwanag ko. May balita tayo dyan. Pero diniscuss ko lang, binigyan ko lang kayo ng konting dahil mahalaga yan, yung issue na yan. Kaya nga sinasabi natin dito, wala pong ghost project dyan sa Davao. Lahat ng mga proyekto dyan, de kalidad. Lahat ng proyekto dyan, mabilis. Mantakin mo 2018 yan, natapos na ngayon. Ganyang katindi dyan sa Davao City. Walang harang, walang manghihingi, walang yaha. Kasi ganyan naman talaga eh. Alam niyo ba kung ba't tumatagal ang mga proyekto? Pag nanghihingi, may nanghihingi. Yan ang dahilan kung bakit tumatagal ang mga proyekto. Siyempre dahil doon, nasa-short yung para sa mga material. So, nagkakaproblema. Walang ganyan sa Davao City. Malinis. Tapos, yun ang iimbestigahan nyo. Sino kayo? Mga gunggong talaga kayo, no? Ito ang dapat ninyong patawag. Ito ang dapat ninyong imbestigahan. Ito ipapakita ko sa inyo. Ito. Chotomate. Ito. Ayan, naku po, patay tayo dyan. Ito ay post ng Batang Munti TV. 407 million na flood control project mula Sukat hanggang Alabang, Muntinlupa ni dating Congressman Raffy Biason. Nadiskubre ng binabasa ko po yung caption. Nadiskubre ng DENR na overpriced at hindi napakinabangan. Naku po. Itong project na ito ay pinondohan noong 2022, panahon pa ng dating congressman at kasalukuyang mayor Raffy Biason. Naku, ito yung ito yung nahatulan ng graft. Ito yung na-convict ng Sandigan Bayan na guilty sa graft at may parusang 6 na taon at 1 buwan hanggang 8 taon na kulong. Naku, tindi nito. Dahil po ito dun sa Napoles link niya, yung PDAF niya. Naku, grabe. Nag-appeal nga siya. Naalala nyo, kinuwento ko na to nag-appeal siya
at hindi ho siya hindi pumanig sa kanya. Kaya ngayon tumatakbo siya sa Supreme Court. Kung dati congressman siya, ngayon mayor na siya, pero sa totoo lang convicted po siya. Malinaw to siya po ay nananatiling convicted kasi tinanggihan ng Sandigang Bayan na ipa-reverse yung kanyang hatol. So, ito po'y convicted. Naayon ito sa balita. Naalala ninyo, pinag-usapan ho natin ito. Ito po'y may balita, May balita po dito. Kaya ito hindi fake news. Malinaw na malinaw po ito. Ngayon, siya na naman to. Nabanggit na namin, ito, binabasa ko yung caption. Tuloy natin. Itong project na ito ay pinondohan noong 2022, panahon pa ni dating congressman at kasulukuyang Mayor Rufy Biason. Nabanggit na namin na itong kontraktor na EF Chua Construction Incorporated ay madalas na nakakakuha ng proyekto sa Muntinlupa na pinondohan ng opisina ni Biason. Nako! Gago! Siya rin ang kontraktor na nang diskubre nating flood control project sa Barangay Putatan. Naku, pangalan pa lang Barangay Putatan na pinagmalaki ni Brila na napakinabangan kahit binabaha pa rin ang baybayin na nasabing barangay. Binabasa natin tong news article yung news caption nitong Batang Munting TV. Ito ang patunay na hindi nabubura ng anumang paghuhugas kamay ang ginagawang kamalian noon. Kaya anumang pagsumikap ng baguhin ng imahe ng administrasyong ito, saksing buhay ang mga bigong flood control project na ito. Katiwalian ng mga nagpapalitan sa posisyon. Naku po, palitan pa ng posisyon. Hirap yung ganyan. Iba-ibang posisyon. Ako, ayoko yung mga ganyan. Pwede ba isa lang? Nakakapagod yan. Ito yung pinagmamalaki ng sinibak na district engineer ng DPWH na wala raw ang Muntinlupa siya iniimbestigahan. Ngunit kusang lumabas sa investigasyon. Ito yon. Na-news ng bilyonaryo. Ngayon, panoorin natin. Antindi nito, mga kababayan. Antindi nitong balita na ito. Pasok. Tingnan natin. Overpriced na nga, hindi pa mapakinabangan. Yan umano ang estado ng isang flood control project at kalsada sa bahagi ng Laguna Lake sa Muntinlupa City. Naku po. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimbas. October 27 nang isiwalat ng Department of Environment and Natural Resources ang ilan sa mga umano'y maanumalyang flood control projects na namonitor ng ahensya. Isang halimbawa rito, si DENR Undersecretary Carlos David ay ang tila overpriced na mga proyekto na umaabot sa kalahating milyon. Sorry. Overpriced na nga, Sorry. Buti na lang iba yung lumabas Delegation Pagka-scroll ko ng ganun, may lumabas sa video. Tuloy natin. Huwag kang na gagalaw. namonitor ng ahensya. Isang halimbawa rito, si DENR Undersecretary Carlos David ay ang tila overpriced na mga proyekto na umaabot sa kalahating milyong piso bawat metro ang presyo. Grabe, no? Ayan, no? Naku, grabe. Kalahating bilyon. 407 ang overpriced, hayop. And when you compute for the length versus the total amount, for example, the 99 million pin over there should stop at the next pin, which is 98.5 million. That length is only 200 meters, which means that the dike has a unit linear cost of about 500,000 per linear meter. Sa patuloy na pagsusuri ng Billionaire News Channel, natagpuan namin ang isang flood control project na ito along Laguna Lake sa Muntinlupa City. Nahahati sa 5 kontrata ang 3-part project na hawak lahat ng EF Chua Construction. Ayan. Ang halaga nito aabot sa 407.4 million. Yan yung binasa natin sabi doon sa caption, di ba? Na nabanggit na namin na itong contractor na EF Chua Construction Incorporated ay madalas na nakakakuha ng proyekto sa Muntinlupa. Ay, grabe. pesos. Sinukat namin ang proyekto sa Google Earth matapos i-verify mismo sa DPWH ang exact starting and ending points nito. Ang unang bahagi ng proyekto matatagpuan sa magkabilang gilid ng Alabang River na palabas sa Laguna Lake. Nasa approximately 140 meters ang haba ng magkabilang gilid na parehong mayroong sheet piles. Ang dulong bahagi nito kapansin-pansin na tila hindi tinapos at walang nakalagay na pile caps o yung semento sa taas mismo. Mga Tatak Marcos no? Yung pakitang tao lang, yung kalahati lang yung ginawa tapos yung dulo wala na. Paano magiging flood control yan? Tingnan mo itsura, hayop talaga grabe. Ng sheet piles. Almost 300 meters naman ang sukat ng dalawang bahagi ng proyektong nakaharap sa Laguna Lake. Kung susumahin, aabot sa halos 600 linear meters ang kabuuan ng flood control project. Ibig sabihin, nagkakahalaga ng 679,000 pesos ang presyo ng 1 metro ng proyekto. Ayon pa sa kinonsultang engineer ng Billionaire News Channel, tila hindi nasa-serve ng proyekto ang full purpose nito dahil maliit na bahagi lang ng lawa ang kinatatayuan ng flood control project. Nakita ninyo?